Araw ng Huwebes ngayon at walang pasok ang aking alaga. Pero kahit wala siyang pasok, obligado pa rin akong gumising ng maaga. Hello! Magandang umaga! Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Alas 5:30 ng umaga ako nag-alarm para gumising at mag-asikaso ng aalmusalin ng aking alaga. Maaga talaga akong gumising ngayong araw na to para din maasikaso ko ang aking sarili bago magising ang mga amo ko at kumain naman ng almusal ang aking alaga. Bago nga po ako matulog kagabi ay nagsuggest na ang amo kong babae kung ano yung pwede kong ibigay na almusal para sa aking alaga. So dahil nga tinapay lang po ang kakainin ng alaga ko, dadagdagan ko ito ng isang pirasong itlog. Sa sobrang aga ko pong gumising ay tulog pa ang mga amo ko. Kaya sinamantala ko naman ang pagkakataon para asikasuhin muna ang sarili ko. Every time po na maglalaro ng golf ang aking alaga sa fanling o kaya sa saikong ay naglalagay po talaga ako ng kaunting sunscreen. Dahil kapag naglalaro ng matagal na oras ang aking alaga, ako po ay babad na babad sa tirik na araw. Sinasabihan din naman po ako ng mga amo ko na maglagay din po ng proteksyon dahil mainit nga dun sa lugar na kung saan nag-aantay ako sa aking alaga. Habang nag-aantay ako na magising na ang mga amo ko, ay chinek ko muna yung bag ko kung nailagay ko ba lahat ng binili ng amo kong babae sa mga dapat kong dalhin. Matapos ko namang maibasta ang lahat ay nagkape muna ako habang iniintay na magising ang mga amo ko. Mga ilang minuto nga ay narinig ko na may kumakaluskos na sa kwarto ng mga amo ko. Kaya nagsimula na rin akong magbasta ng aalmusalin ng amo kong lalaki. Hindi nga po nabanggit sa akin ng mga amo ko kagabi pero nasabi naman ng alaga ko na makakasama daw namin ang tatay niya ngayong araw na to. Pagkagising ng amo ko at pagkatapos kong ma-serve yung kanilang breakfast ay inutusan ako ng amo kong lalaki na ibasta na lahat ng gamit para sa golf ng aking alaga sa loob ng sasakyan. Bukod din naman doon, pagkatapos ko pong mailagay lahat ng kailangan ng alaga ko sa sasakyan, ay kailangan ko namang pumunta sa mall para i-pick up yung sushi na in-order ng amo ko na babaunin naman ng aking alaga habang siya ay naglalaro. Habang tumatagal ako sa mga amo ko ay nakakasanayan ko na kung ano yung mga araw-araw na routine sa trabaho ko. Kapag may inutos ang mga amo ko sa akin ay agad-agad alam ko na kung ano yung mga gagawin ko. Pero syempre hindi porket alam ko na kung ano yung routine ko sa araw-araw ay hindi na ako pumapalpak. May mga pagkakataon pa rin na may mga inuutos ang mga amo ko na minsan ay hindi ko rin naiintindihan. Iaayos ko lang ito ng maayos para hindi ako mapagalitan ng amo ko. Medyo maselan kasi ang amo kong lalaki sa mga ganitong bagay. At pagkatapos naman nito ay dediretso na ako doon sa pagkukunan ko ng sushi na in-order naman ng aking among babae. Medyo malayo ang magiging biyahe namin papunta doon sa paglalaruan ng golf ng aking alaga. Kaya sinisigurado ko muna na maayos ang pagkakalagay ko bago ako umalis dito. May larong golf yung alaga ko sa fanling. Aalis kami ng maaga. Tapos inutusan ako ni ma'am na kunin yung sushi na babaunin namin doon. Kasi walang tindahan doon eh. Tapos
Hindi ko rin alam kung ano yung lunch kasi nga wala namang mabilan dun sa place kung saan kami pupunta. Pagkatapos ko namang makuha yung order ng amo ko, ay dumiretso naman ako agad-agad pa uwi. Pag uwi ko ay sinabihan na ako na magbasta dahil aalis na kami. Kaya yun din naman ang aking ginawa. Hindi ko rin alam kung makakasama namin hanggang hapon ang amo kong lalaki. So dahil nga kasama namin ang amo kong lalaki, hindi ko na nagawa ng paraan kung paano ko ire-record yung mga nangyayari on the way papunta dito sa golf course ng alaga ko.